Bago po ang lahat, gusto ko lang linawin na hindi po ako si Bikoy. Ako'y nahihiya kay Peter Saka sa mga nagsasalita rito. Kanyari, ako po'y may sipon, may ubo. Kahapon may lagnat pa Positive na mayroon akong trangkaso. Bueno, mga kaibigan, umakyat na po sa 20, ha? Ang suma total na meron pong additional po ito, 10, ha? Na kumpirmadong tinamaan ng coronavirus. Dito yan sa Pilipinas. Madalit sabi po, nangyari na ang ating mga pinagpauna. Isa-isa po, sunod-sunod, halos sabay-sabay, nangyari po ito. Kasi hindi ginawa ng hakbang ha? Kaya nagkaroon na ng local transmission dito sa Pilipinas. Ano po? Nagpapasalin-salin na, nag-uumpisa na. At hari nawa ay hindi lumalayan, ano ho? Kasi magagaling ang nasa gobyerno, kaysa yan daw hindi mabubuhay sa init pag mainit ang panahon. Mga eksperto yun ang gamot dyan, di pa naiimbento, pero alam nila kung paano hindi kakalat pa ha? Imposible, di ba? Parang sinabi, may gamot na dyan yung init. Ayan. Malunggay, pagkatapos ng malunggay, init. Kasi mainit daw dito sa atin. Ayan, sunod-sunod na po lahat ng pangyayari. Ito binabala na natin Kaya nagdeklara na raw po ng state of health emergency, di ba? Mantakin ninyo, huli na. Kung nung una pa yan na lumalaganap na po sa mundo, mga kaibigan, at hindi pa tayo nahahawa, wala pang local transmission na sinasabi yung person to person, dapat noon pa inagapan na Kasi nakikita na natin yung paglaganap yung mabilis, hindi ba, sa ibang bansa Bakit inantay pa nitong si Duque? Doon din pala ang punta natin. Yun din ang mangyayari. At sabi ko nga, itong media, ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, kung hindi pa natin nabanggit marahil dito lahat nasagap yan Umaksyon na sila, mga kaibigan, at dahil nga dun sa pagdedeklara ng state of health emergency na yan, ang sabi nila, ito naman palasyo, nananawagan na kesyo tumulong daw ang lahat ng nasa media, radyo, TV, dyaryo, yan, ngayon kailangan yung media. Yan ang sinasabi natin. Pagka walang ganyan mga kaibigan, kung makapagmura sa mga nasa media ay wagas, kung makapanlait, ba't di nyo gamitin ngayon yung mga social media, pakakak natin dyan, social media pakakak. Yung mga binabayaran ninyong troll, ngayon ba yan makapagre-report ng tama? Fake news ang gagawin yan. Wala silbi yan. Wala silbi. At kung meron, gamitin mo man yan, ipapahamak tayo yan. Ngayon, alam nyo na kung ano yung media. Bakit yung private media tinatawagan nyo? Hindi naman masama. Dapat pinangunahan nyo ng government media. May istasyon kayo, may radyo kayo Diba? Kung merong dapat yan gawing every hour on the hour. O kaya yung sinasabi natin, ayaw nyo pa rin gawin. Yan na nga
iniiba nyo pa ang paraan eh. Hindi ganyan ang paraan. Hindi ba kapag ka merong mga sakuna, may mga Kalamidad. disaster, kalamidad. May mga istasyon pa, di ba? Nagse-set up ng kanilang mga artista pa pinauupo. Oo. Di ba? Para mangalap ng pondo eh. Mangalap ng pondo. Yun ang Ba't hindi nyo gawin yun, ganun sistema, para na sa ganun ay tanong ang publiko na mayroong mga nakaupo, panel na sasagot yung pong mga opisyal na pwedeng magsalita. Hindi ba? Oo. Pati pag-eleksyon, di ba? importante yun eh, yung tanungan. No? Oo, Doon importante malala. na yun to. Hindi na natin kung ako yan ipipreem ko lahat ng mga namumulitika lang eh. May mga programang walang silbi, di ba? Malilipol na yung sambayan ng Pilipino, si Digong pa rin daw. Utot nyo. No touch policy pa raw ngayon. Sabi raw nung PSG. No touch policy sa Pangulong Duterte. Kahit di nyo sabihin, sabi nga namin nung una, darating ang oras, kanya-kanya tayo eh. Galit-galit muna eh. Bawal na muna mag-usap eh. Dadating yan kapag tarantado pa rin itong mga ito, ayaw pa rin makinig, kung sa bagay, lahat ng sinabi natin, kundi man sunod-sunod, sabay-sabay nangyari. Lahat ng ating ibinabala, hindi ho ba? At yun dapat nilang gawin, di ba? Kasi sabi lang natin, ilang beses yan, sunod-sunod yan. Detalyado eh, lahat ng detalye na sabi. Buti na lamang, recorded lagi programa natin. Kung hindi, maraming magnanakaw ng karangalan dyan, di ba? At walang wagas na, walang patid na nananawagan, anumang programa, ito lang ho ito lang programa natin. At lahat ng sinabi natin, yun ang nangyari ngayon. Ultimo, ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas ay tumugon doon sa panawagan na yun na tumulong daw. Whether you like it or else, tutulong. Kaya ang kailangan lang yung pag-organize. Kailangan maging synchronize ang ginagawa natin, hindi ho ba? Sino tatanungin namin ngayon? Lalo na kung gabi, sino gising? Yeah. Nakakatawa pa ito mga tagapagsalita ngayon yun ng DOH mga kaibigan, minumura na ng kaliwat kanan Ayan sabi ho ng etong si Martin Inutil Andanar, si Iyot. Mahilig sa Iyot kasi yan. Pumayag na raw ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas na maisahin papawid yung pong infomercial. Infomercial? Ano namin yung infomercial? Realidad ang kailangan dito, hindi commercial, ha? Pati yan, pagkakakitaan nyo na naman, mga kaibigan, tsak na popondohan yan. Ang problema, sino kikita riyan? 20 na po ang meron dito sa Pilipinas, na kaso. Meron na sa Pasig, meron na sa Marikina, Cainta, Quezon City, Maynila, Makati, Taytay, meron din. saan? Taytay. Taytay. Naku po, mga kaibigan, Kumakalat na sa metro. yan Manila. to whom it may concern. Yan. Hindi mo na ngayon alam kung saan nag-iwan ng ng mikrobyo yan, di ba? Saan dumaan yan at saan siya nakapag-iwan. Yun ang mahirap dyan di ba? Sanggaling yan, sanggaling. Lahat pinanggalingan ng yan? dinaanan yan Oo nga, hindi naman komod dinaanan pwede mag-iwan. Saan nakapag-iwan? Ayan. Yun ang tanong. Kaya
Yan ang mga sasampalin yung yung coronavirus daw, yung corona, sasampalin daw ni Digong eh. Tapos ngayon, no, touch policy. Ay, nako mga kaibigan, talagang pagka nauna yabang, lawa eh. Ha? O ngayon, state of emergency kayo ngayon. Dapat yan ang last recourse eh, hindi ba? Yan ang last move eh, hindi ba? Eh, hindi nyo inuna eh. Yung sinasabi natin, isara eskwela. Ayaw. O ngayon, nagsara. Dapat paghigpit. Nung meron na. pa. Nung meron na. Oo. Tsaka nagpasya mga ugok. Yan. Dahil sa kaluwagan ng araw, may nakapasok Oo. na mayroong virus. Eh, Yan siyempre. yan eh. Hindi, tsaka, Yan eh. sa ibang bansa, isipin mo, tayo nga malapit. At tsaka ang mahirap dito sa atin, walang hindi sinusunod yung mga batas. Halimbawa, ipinagbawal na muna pag-travel sa China, papunta't palabas, di ba? Papasok dito sa atin. Pero merong nakakapasok eh. Oo, ang dami. Paano yan? At saka ang pinakauna mong katatakutan ngayon, incheck, mga kaibigan. Matakot kayo ngayon sa incheck. Bakit to? Oo. Siyempre, ayon nito sa Department of Labor, meron silang ka-aproba lang January and February na mga bagong aplikante na mga mga permit na makapagtrabaho. Inaprobahan nila eh. Oo. May mga 500,000 yan Nako kaya. po. Kailan pumasok yun? Yun ang tanong. Kung February kayo nag-approve, mga kaibigan, as of February, kailan pumasok yan? Kailan ba tayo nagpairal ng travel ban? Oo. Diba? Madalit sabi, alangan namang issue mo ng working permit yung overstaying. Oo. Madali, ibig sabihin, kapapasok lang Bago yan. lang yan. Diba? Bago. Hindi pa na-expire yung 30 days sa nila, visa upon arrival. Yan po ang mga katanungan mga kaibigan Kaya ang hirap po, tignan ninyo ngayon, ngayon nila ginagawa yung, yung pagsuspindi sa klase. Pero ilang araw lang yan sinasabi na nga ho natin, hindi naman tayo kailangan maging eksperto Ang kailangan natin maging maagap, di ba? Dahil daig ng maagap ang masipag. Yan yung mga ganyang yung mga ganyang pagkakataon at sitwasyon. Daig ho niyan, daig ho ng maagap yung masikat, di ba? Nung una, ayaw ni Secretary Briones Ayaw pa. Ayaw agapan Di ba? Dapat sa bunutan niyang matandang yun. Ngayon meron lang, may 20 lang Ang tugmo sa apektado. pader, ha? Ngayon siya magdideklara. Di ba? Sana mahawa ka. Mahawahan ka sana ng COVID. Ngayon may nagsuspinde. Ano sinabi natin? Last Friday lang na programa natin. Kaya suspendin. Yang mga local government, wag na kayong mag-antay ng anuman direktiba sa gobyerno. Kayo na mismo, on your own, ay magdesisyon kayo na isara muna, suspindihin muna ang eskwela. Kasi mahirap yan Sa lugar nyo manggaling, kakalat sa lugar nyo. Oo, lalo yung mga bata. Manghahawa pa kayo. Lalo na mga bata. Wala ba kayong mga anak? Di ba? Kami ho nababahala dahil may pamilya tayo Hindi natin alam kung sino abutin ito mga kaibigan di ba? Ngayon, nung meron na hong reported na confirm na yung local transmission, tsaka nila ginawa yan. Bali ba? Hindi pa nilubos, mga kaibigan. Suspension lang. Wala naman yata silang gagawin. At galit na galit si Senator Nancy Binay. Dahil wala raw kwenta itong mga nasa gobyerno. Laging huli.
Eh di ba lahat ng sinabi natin, yun ho eh. Kasi hindi ka nangangailangan maging marunong eh. Ang kailangan natin maging maagap, di ba? Kaya natin ho ito sinabi lahat. Eh ni wala tayong kamukhang programa na nagsabi ng ganito. Wala. Diyan eh. Pero lahat po, dito nang galing po lahat ng pwedeng mangyari at dapat gawin. Hindi ho ba? Kaya lang, huli na eh. Inantay pa muna na magkaroon ng local transmission. Dahil ho doon sa unang nagpatupad ng class suspension, nagsunod-sunod. May mga sumunod ng eskwela. Ano ba natatakot nyo ron? Oo, ano ba? Kasi emergency situation na to eh. Kung tutusin mo nga crisis nga ito eh. Na dapat i-confront eh. Di mo nag-iisa-isa ang sumusunod, gumagaya. Natatakot. Tatakot. Para bang kinatatakot, yung tayo mahawa. O yung hindi mahawakan. Baliktad eh. O ano nangyari? Kita ninyo, di sila napilitan sila na magpatawag ng meeting sa mga mayor ng NCR. Ayun. Pinatawag ngayon sila. Di ba? Kasi may responsibilidad kayo eh. Hindi naman kayo responsible sa presidente. Elected officials kayo eh. Hindi ba? Responsible kayo doon sa constituent ninyo. yung bumoto sa inyo at yung constituent ninyo, yung mga nasasakupan ninyong mamamayan. Oo, ganun eh. Kay bumoto sa inyo yung kay hindi bumoto sa inyo yun. Nasanay kasi tayo dun sa huli man daw at magaling na ihahabol din. Tsaka Masyado yung tayong nasanay dun. kung kapag magaling ang mga punyeta, yung mga doktor dito sa DOH, sila Duque, sipin mo, ano raw yan, mas matindi raw yung SARS. yung SARS. Yung SARS, di naman nagkaganyan Hindi. eh. Walang lockdown. Wala namang nahawahan dito eh. Wala. Mga kaibigan, kung tutusin nyo, mas matindi pa sa AIDS ito. Pinagtawanan lang dito yung SARS eh. Bakit mas matindi ito sa AIDS? Ang bilis ka mamamatay dito eh. Yung AIDS, matagal yun eh. Mga kaibigan eh. Eto, mabilis eh. Mabilis yan. Pag naging positive ka rito, sigurado, magbilang ka na ng araw. Tsaka ayon sa report, 2 buwan pa bago raw mabuo yung bakuna. Hindi pa tiyak yun ha. Sinabi na nga natin, bakuna pa lang yung inaasahan mo. Hindi pa gamot yun. Hindi pa yun. Yung bakuna, para lang sa mga hindi nahawa. Hindi pala nakakawa. Paano kung marami na nahawa? Ayan na. Yung bakuna baliwala na yun. Di ba? Kasi marami nang magkakasakit niyan. Ngayon, ang gagaling ano sabi? Pinuri pa nga raw pinagbiyabang pa ni Duque. World Health Organization. Pinuri daw ng World Health Organization dahil sa mahusay daw ang handling dito sa Pilipinas, kaya hindi masyadong kumalat dito. Nagyabang pa Nagyabang. Di ba? Nung nananawagan tayo ng kwan ano ngayon? Ito, Mahusay pa ba yan? 20. Nakita na ninyo ba't ka magre-rely sa sinasabi ng mga taong yan? Unang-una, itong coronavirus, ngayon lang yan Hindi ba? Katunayan, wala ngang gamot Ngayon, sino ang makapagsasabi ng eksakto? Na mapagtitiwalaan mo, na masasabi mong, katulad ng sinasabi, magaling ang hardly kaya hindi kumalat. Kumalat Oo. Mga kaibigan Nakita ninyo ngayon, nagkaroon na nga ng local transmission. Magkakasabay-sabay na yan. Magkakalat na yan. Hari nawa. Hindi. Kesyo yan mamamatay sa init. Paano mo nasabi yun? Di sana nga kako, yung quarantine painitin mo. Yun lang. Pwede na yun Kung talaga namamatay sa init. hindi totoo Di ba? Ibilad mo sa araw.
Di ba? Kung yun lang palang gamot. Hindi. Mga Tsaka yan, kaibigan eh. tandaan natin yung termino, transmission. May pinanggalingan yan at ang pinanggalingan yan sa labas ng bansa, nakarating dito. Paano? Napakaluwag nyo. Yun. Napakaluwag nyo eh. Yung travel ban eh. Kaya walang ibang hindi sisisihin dito, Oh. kundi yung gobyerno mismo eh. Wala na iba. Di ba? Sino pa sisisihin mo dyan? Itsura nga natin, wala tayong gobyerno eh. Alam nga namang mamamayan pa sisihin. Kasi marumi kayo. Kasi hindi ganun ba? Hindi nyo na Hindi masisisihin. na. Kasi bago nangyari yan, nabulgar yung visa upon Yan. arrival na yan. Di ba? Takot-takot ang dayuhan, inchik na pumapasok dito. Yung pogo, ayaw ninyong ipasara. Kasi Ngayon, eto, may mga inchik, di ba? Hindi mo alam kailan pumasok, saan pumasok yan. Ang nakakatakot dito, kausap niyan, inchik din eh. Oo. Yung mga wala namang coronavirus dito, nakausap nila yung bagong dating Yun na. na inchik. Paano yan? Yun yan. Yan ang sitwasyon yan eh. Yan ang eksena niya. Kung talagang... Sa mga lugar, Timo, yung multinational village sa Parañaque, di ba, nabahala na nga sila sa mga inchik doon, di ba? O bakit yung binabasa natin balita nung isang araw, sa Russia, di ba sa Russia eh, pagka inchik ka, na mukha ang inchik ka, itatawag ka ng pulis eh. Sumakay ka sa bus. Yung mga bus driver pala sa Russia, meron silang coordination sa isa't isa. Meron silang parang Viber group sa cellphone. Pagka nagkaroon sila ng pasahero na gano'n, incheck, o suspected nila incheck, magano na, i-report na nila dun sa grupo nila. Tapos magtatanong, tatawag ko na ba ng pulis ito? Yan, lahat sila. Pagkatapos, merong lugar. Kumbaga, isang community na mga inchika nakatira. Mga local Chinese na, hindi ito yung mga dayo. Hindi ba pinupuntahan ng mga ng mga authorities? Tapos meron silang pinamimigay na ganito, mask. Pinamumudmud nila rin sa community, magsuot kayo niyan, tsaka kayo mag-report kayo sa pinakamalapit na health center dito para matignan kung kayo meron. Yun ang aksyon. Kasi nagkakaroon sila ng contact Oo. sa ibang inchik. Halimbawa, inchik pumunta rito. Karamihan, sa dami ngayon yan, may mga kakilala na yan. Yung mga dumadating dito eh. Di ba? Nagkakaroon niya ng ang tawag mo, transmission. Oo, yan ang dapat itanong kay Secretary Duque. Ngayon, Saan ang galing identified ninyo Oo. yung mga residency sa may mga nakatirang incheck. Ba't di nyo puntahan yan? Ayan, no? Bombahin nyo yan. Akalain mo, sabi pa nitong isang opisyal ng gago rin ito, babae. Yun dyan sa RITM DOH official. Kaya daw mga kaibigan, marami na itong bilang. Yan daw ang katunayan na may ginagawa sila. Nako po, Diyos ko. Alam mo bakit? Naging effective daw kasi yung kanilang parang task force na hanapin itong mga may sakit. Pagka ganyan ang argumento, di gawin mo ng 1,000. Di ba? Di lalong epektibo pala pagka ganun. Yun palusot yung katwiran na yun. Katwirang baluktot yun Di ba? Kung ba nagkasakit na ng ganyan pupurihin pa kayo. Gusto nyo, purihin pa kayo. Di ba? Yun ang lumilitaw doon sa statement ng doktorang yun. Ngayon, ito nga, mga kaibigan, anong tawag dito? Ito na ho, yung class suspension naman, hindi, merong ilang lugar bukas may pasok na
Hindi ba dapat po yan mga 2 weeks? Tapos habang wala yung klase, meron pa akong narinig Ang sagwa nung proposal pati government daw kailangan, ang expectation nitong nagsasalita, pati ang government offices, titigil sususpend. Mali yun. Mali. Ang dapat nating suspindihin muna, by cluster ang gawin. Hindi ba? Halimbawa, nag-suspend ka ng klase po. Dapat 2 weeks at least. Oo. Sa Japan nga totally, ititigil na muna Parang nagka-quarantine dyan Oo. Ganyan yan. Kaya 2 nga, weeks. di ba yung pinaku-quarantine nilang suspected pa lang, pinapauwi yung iba sa bahay. Doon ka na mag-quarantine. Doon na. Aba, huwag ka lalabas, ganyan. Ba't hindi natin magawa yun ng immediate? Bakit kinakailangan kasi antayin nating lumaki yung problema Oo. Ha? Yun ang nakapagtataka ngayon, halimbawa, sinuspend mo yung klase for 2 weeks. Ano dapat gawin? Mag-assign kayo ng mga tao. Dapat ganito local local. Halimbawa, Makati. Makati, kumuha na raw ng isang hotel para doon i-confine yung mga suspected tsaka yung mga positive. Ngayon, ang sa akin, dapat ganito ang gawin Sa isang lungsod, halimbawa, sinuspend mo klase ng 2 linggo. Ano dapat gawin? I-assign mo lahat yung mga official ng eskwela. Sila ang mag-fumigate. Ayun. Magsagawa sila ng paglilinis doon. Fumigation. At habang suspendido ito, meron namang susunod. Cluster by cluster. Mga business sector naman. Lugi na nga Wala magagawa Lugi na kayo. Bakit hindi pa kayo magsakripisyo para sa kaligtasan ng lahat? Kasama kayo sa kaligtasan ninyo. Nakagawa pa kayo ng kabayanihan. Hindi ba? Di ba nga sa Singapore, binibigyan sila ng compensation. Ikino-compensate sila nang hindi naman talaga kailangan. Yung mga public official doon kalahati na lang isinakripisyo nila 1 buwan o kalahating buwan ng kanilang sweldo para doon sa mga nagtrabaho. Di ba? Ganun ang ginawa. Ngayon, business. Bago magbukas ang eskwela, business naman ang sususpend mo para magsagawa ng paglilinis. Hindi ba? Ganun ang gawin ninyo. Local by local na sa nasasakupan nyo. Pagkatapos, ang inihintay natin dito yung sektor ng mga manggagamot. Yung mga pribadong doktor, bakit parang walang nagboboluntaryo? Ayun. Na ika nga tumulong sa gobyerno. Tulungan itong gobyerno. Maghanap para bumuo sila ng grupo nila. Halimbawa, merong mga, di ba gumagawa sila niyan yung mga medical mission? Asa na yan? Pagka may kalamidad nagagawa nila yan Hindi Bakit ba? dito takot sila lahat? Yan. Mga kaibigan. Ang gobyerno ba natin walang otoridad na i-order yung mga yan na tumulong, di ba? Palagi ko meron pagka emergency cases kamukha nito. Kaya nga merong dineclare na Oo. state of emergency. Dapat gamitin ng gobyerno. Pwede mong obligahin yan. Pwede mo nga ng isang building okupahin para paglagyan ng mga apektado ng virus. Kaya nga, sa Makati nga, ginawa na Yan nga. Meron na silang hotel, na gagamitin nilang quarantine. Mga kaibigan. Ang kumikilos yung mga local Di ba yun ang sinabi ko ng Biyernes? Huwag kayong maghintay. Kasi yung national government natin, hindi decisive. Hindi marunong magdesisyon, hindi alam kung ano ang priority nila. Alam nila ang problema, hindi nila alam
Kung kailan sila kikilos at kung anong gagawin nila. Ang iniintindi nila yung may pera. Oo. Pogo, hindi ko pa sasara yung Pogo. Sayang ang pera dyan eh. Ang pera eh. Wala naman pakinabang sa bansa at sa Pilipinas. Ang tourism, ayaw, ano yun, gusto ituloy. Tapos, isipin mo, kasi yung distansya sa tao, mga 1 metro, ang layo, yung at least safe na ikaw ay magkaroon ng transmission, di ba? Mahawa ka. Excuse me po. Ngayon, isipin mo kung sasakay ka ng bus, pwede ba yung ganun kalayo? Siksikan nga dyan. Dito, lagi kang may makakadikit dyan. Lalo Sasakay ka ng tren, pwede ba yun? Ganun din. Ha? Oo. Masusupil mo ba yung tao? Isuspend nyo rin yan. Kaya lang, hindi pwede sabay-sabay. Oo. Cluster by cluster nga ang sinasabi natin eh. Mga kaibigan. Di ba? Kasi walang makapagsabi kung ano talaga, paano talaga kwan yan. Wala ngang malinaw. Ano ba talaga ang niyan, sintomas niyan? Di ba? Oo, basta sabi, may lagnat ka lang, may sipong ka, etc. Ngayon, pati raw pagtatae, kasama na. Nako, Nung una, hindi kasama yun. Mga kaibigan. wala, parang lahat ngayon nanguhula na lang eh. Ganyan eh. Puro hindi mapanghahawakan. Oo. Di ba? Kaya, mas kinakailangan natin ang maging maagap. Di ba? Masama ba yung mga sinabi natin? Hindi ba yun ang ginagawa nila ngayon? Sa ibang bansa nga, nakita mo ginawa. Yun nga sana ang barometro. Oo, yun ang dapat na ginawa noon pa. Leksyon yun eh. Kasi sa kanila nangyayari na. Halimbawa, nakita mo yung sa Italy. Kailan sila gumawa ng hakbang? Nahuli sila. Kaya lumaki yan. Ang inilockdown yata sa Italy, yung buong northern Italy. Northern part, yung malamig na lugar yun. Isipin ninyo, ang population is 16 million. Yun ang nilockdown mo. Mga kaibigan. Kaya nahuli, kaya naging mabilis ang pagdami. Dahil huli ang reaksyon nila. Ibig ko sabihin, yung mga pangyayaring yun, doon ka magbabase ng iyong hakbang habang wala pa rito eh. Tsaka hinikpitan na pagpasok ng mga dayuhan. Wala makakapasok. Dito ang luwag eh. Kasagsagan ng virus eh. Pasok ka ng pasok. Tsaka nilip yung Macau, nilip yung Hong Kong. Paano mo ngayon yan, makokontrol yan? Saan galing ngayon yan, yung 20 mesa. Pinanggalingan? Di yung nasa labas, di ba? Na nakapasok dito. Meron akong isang video, napanood ko ngayon lang. Pilipina to, domestic helper sa Switzerland. Positive siya sa coronavirus. Nananawagan siya, kinuwento niya muna kung paano siyang nag-positive. Hindi niya alam ba't siya nag-positive eh. Kasi nagtatrabaho siya sa isang bahay, amo niya. Nilagnat siya. Meron daw siyang gamot, minom siya. Hindi ko maintindihan yung kwento niya eh. Tapos dinala siya sa ospital, pina-check siya. Tapos habang naghihintay ng result, kinwarantin na siya ng amo niya sa basement. Pagkatapos sinabihan siya, hindi na pumapasok doon. Sabi, positive ka, coronavirus. Kwento niya, hindi siya lumalabas ng bahay. Nakaganito rin siya. Naka-face mask. Hindi raw mo naka-face mask ka, sabi nga niya, ligtas ka na sa coronavirus. Ako sabi niya, hindi ako mahilig lumabas. Hindi siya naglalabas ng bahay. Yung amo niya, lumalabas. Siya hindi. Pero may dumarating na bisita yung mga amo niya. Posible
na doon siya nakakuha Ayun. sa mga naging bisita ng kanyang amo sa bahay. Kaya ang panawagan niya sa iba, wag nang magpapasok o mag-entertain ng sino mang bisita. O yung iba, pinananawagan niya yun. Kasi posibleng ikaw ang tamaan eh. Yung iba hindi tamaan, ikaw ang tamaan. At makuha mo yan sa iba. Ma-transmit sa'yo. O, isipin ninyo yan ha. Hindi ko natapos yung video hanggang dun yung kwento niya eh. O, pinadala sa atin ng isang taga-Switzerland eh, si Kamaita Basilio. Pinanood ko eh. Pilipina eh. Ganyan kadelikado yung virus na yan. Isipin mo. Ha? May bumibisita lang doon, no? Tinamaan siya. Oo, posible sa mga naging bisita raw Mm. sa kanilang bahay. Yun lang ang pwede. Mm. Kasi yung amo niya wala eh. Wala namang corona yung amo eh. Mm. Siya lang. Siya meron eh. Mm. Ang isang naramdaman niya raw, nanghihina ang katawan. Alam ko, hindi naman nanghihina. Hindi. Di ba? Mm. Malakas pa naman ako eh. Mga kaibigan eh. So, yan po. Yan ba alam dito sa atin? Hindi alam eh. Ha? Dapat yan pinapanood eh. Di ba? Yun nga yung sinasabi ko, lahat ng information, kailangan mo yan. Hindi mo nga alam kung alin ang totoo at hindi. Pero, ang makakapag-determine, yung authorities dito sa atin, kung yan dapat paniwalaan. O katulad yan, yung WHO. O, pinagyabang pa eh. Pinurihan niya. Siyempre, sino bida rin pag pinuri? Di si Duque. Oo. Di ba, mga kaibigan? O ngayon, ano ngayon? Di ba? O, sino mas magaling? Mas magaling ako. Mas magaling kami ni Peter do sa WHO. Kasi itong gagawin nyo ngayon at dito nga, yung hindi nyo pa alam eh. Kung paano nyo isasagawa ng detalyado yan eh. Wala pa nakakaalam. Walang detalye. Wala kayong direksyon eh. Kumikilos, pero walang detalye. Sa salita pa lang yan. Puro daldalan pa lang yan. Satsatan, di ba? Pero meron daw kit. Wala nga tayo rito nun, di ba? O order daw sila dahil nakapag-manufacture na raw ng testing kit yung China. Isipin mo, kukunin mo yung sa China kumihalo yun. Yun na nga eh. Bibilin daw nila. Kung kontaminado yun. Yun na nga. Sa China pa. Yung China, hindi ka panipaniwala yan. Unreliable yan, di ba? Hindi mo mapagkatiwalaan, mga kaibigan. Saka sintido ko mo. Yung pa isa eh. Pwede mo makuha yan sa mga gamit o sa pagkain eh. Alam mo lang dyan galing yung virus, malala. Gagamit ka pa ng made in China. Yun na nga. Sintido ko mo. Yun na nga. Ito wala sa mga opisyal eh. Hindi ba? Yung sinasabi natin lagi, pairalin yung sentido común. Lalo na sa ganyang mga sitwasyon. Hindi pwede rito yung drama-drama eh. Oo. Yung mga Tsaka yabang. mother of the statement, hindi tama yun. Hindi pwede yung mananampal ka ng coronavirus. Ako, Diyos ko, wala yun. Si Pangilinan nga, hindi naman niya nasampal eh. Di ba binantaan niya yan? Oo. Yung dalawang water concessionaire. Pag nakita ko kayo, sampaling ko kayo eh. Oo. Body. Nagkita sa isang okasyon eh. Muntik pa ilips-tulips eh. Inimbita pa eh, sa Malacanang eh. Di ba? Ayun yun. Mga kaibigan. Alam nga naman doon sampalin yan. So, pagkatapos yung rating, tumaas sa SWS. Ito, pagpansinin ninyo ha, sino ba ang nasa likod ng SWS? Ayan. Sino? Si Mangas. Hindi, ABS. kanino yan? Si ABS-CBN yan. ABS-CBN. Ano ibig sabihin nun? Yari na ang kumida China. Yung mga naghahangad na mapasara yung ABS-CBN. Mukha kayong mga tanga ngayon. Ano na? Oo. Hindi ba? Ano itsura nyo ngayon?
Ginagawa kayong tanga ni Presidente Duterte. Oh, mura kayo ng mura dyan sa water concessionaire. Sa palagay niyo ba ha? May mangyayari doon sa mga pinagsasabi niya. Ha? Magkakatotoo ba yun? Pakukulong. Ito lang ang tignan ninyo Ako tingin ko dyan, tinatakot Para sa bandang uli, aareglo. Ha? Ano mangyayari? Siyempre, aareglo dyan yung, di ba yung anak hindi pabor? Di ba? Yung si, Sarah. yung anino niya, yung isa niyang aninong inchik, hindi rin pabor, di ba? Hindi rin. Kakausapin daw siya. Yan ang pag-aralan nyo. Ha? Ano ibig sabihin yan? Igagawa nila ng utang na loob. Sila na may kagagawan, yung pang kinalaban nila, ang magkakautang na loob sa kanila. Ganun. Di ba? Pag may utang na loob na, sige nga, pinatatawad ko na kayo Okay na. Ano, kasunod nun? Ayun na. Pwede mo bang ilagay si Inchik dito dyan sa ABS-CBN? At maglalagay ng share na malaki Siyempre. para siya magpapatakbo. At itong mga ungas na nangangarap maging broadcaster, akala nila sila uuron. Ay, nako. No touch policy. Kaya ang corona hindi na masasampal. Hindi na alam yung salitang bluff Bluff. Di ba? Di ba yung suspecha din ng mga mambabatas underreporting ang itong si Kwan itong DOH tsaka si Duque. Hindi nila na i-report talaga Yun. Hindi yung sinasabi tunay na. na pangyayari. Dalawang bagay yan dahil sa pagkaroon ng local transmission na yan, pwedeng wala talaga silang ginagawa Wala. para i-monitor Yun nga yung yung sinasabi ngayon nitong undersecretary, di ba, na kaya daw dumami yung bilang niyan. Yun daw yung pagdami raw ng bilang nitong itong positive. Yan daw ang dahilan. Yan ang basihan na sila may ginagawa. Kasi yan daw yung natutunto ng kanilang mga tauhan, yung mga hinahanap na tao. Kung may ginawa kayo, hindi dapat nagkaroon ng ganyang karaming transmission. Yan ang totoo niyan nagkaroon ng prevention. Tsaka ang mahirap dito, hindi mo mapipigil ang pagkalat Alam mo bakit? Unang-una, yung mga pasyenteng sinasabing positive, hindi naman nila ina-identify Parang parang pinahuhulaan pa Oo. Mga kaibigan. Hindi nila sinasabi, siguro dahil sa ano ba yun, yung ano tawag mo ron, yung privacy ng tao para proteksyonan mo. Paano yung proteksyon ng iba? Oo. Sinasabi mo, dito sa Quezon City yan. Saan doon sa Quezon City at ano address niyan? Oo. Yung ba mga kapitbahay niya mga yan, yung ba mga kakilala niyan alam na sila meron. Hindi, paano mo nga malalaman kung hindi naman sinasabi kung sino yan? Hindi ba? Mga kaibigan. Dapat sana, halimbawa, residential, may sinasabi kasi residential area, dun yata sa, malaman, sa Kainta. Siguro, yung mga isang bloke, o 2 blocks, sa isang lugar na merong nag-positive na ganyan, dapat yung kinokordon. Oo, yun. Di ba dapat Ganun agad. dito nga, hindi mo makikitang nagsusuot sila nung protective suits. Di ba? Hindi yung ganito lang.
Meron pang sinusuot siya, yung parang astronaut na eh. Yun na nga. Itsura, di ba? Wala naman tayo ni ganun eh. Wala. Dito eh. Di ba? Pagkatapos ipupumigate mo na. Pag kinordon mo yung isang area, fumigate ninyo yung paligid. Hindi ba? Oh. Para hindi na mabuhay yung virus. Saka sa ibang bansa, pagka meron tinamaan, inaalam ang history, saan galing yan. Oo. Yun agad eh. Eh dito wala, hindi nila alam saan galing. Paano nagkaroon yan? Di ba? Tsaka ang mahirap ngayon nga, yung mag-travel ka ngayon, nakita mo, biglang, pinagbawal na, nag-issue na ng travel, Travel ban. travel ban. Ito, katulad nito, ang laking problema. Yung mga bansa sa Middle East, halos lahat, hindi na sila, papayag na may makapasok, Oo. o may lalabas. May travel ban na eh. Ultimo, sa katabi nilang mga border. Yung mga border. Oo. Wala na ho, hindi na sila magpapapasok. Asan ngayon ang OFW? Oo. At saka, bakit sa Pilipinas walang ganun? Kaya nga. May travel ban, so dyaryo lang. Pero sa totoo, wala eh. Pasukan din ang pasukan. At Di ba? lumalabas din. May lumalabas din. Di ba? Oh. Anong klase? Ang tendency kasi laging i-downplay ang pangyayari. Dina-downplay. Kung ano yung yan, ginawa ng China. Ang tinutularan nila, hindi sila kumukuha ng ng gagawin nila doon sa nangyayari sa ibang bansa. Oo. Kumukuha sila, naghihintay ng queuing yata sa China. Naku maasam ba yun? Siyempre hindi Di ba yung China, kung ano yung ginagawa, yun yata ginagawa rito. Yung pag-suppress ng information. Oh. Di ba? Oo, ang balita dyan libo-libo na namamatay dyan. Hindi lang sinasabi. Sipin mo. Saan? Sa mainland. Daan-daan libo, Yan baka ang nga. milyon. Yun ang Isipin mo balita dyan. Hindi ba nga, pati buhay pa sinusunog na. Ganun na kalala. Kasi wala. Tsaka ito, yung isang building, hotel yata, Oo. ginawa nilang quarantine. Gumuho. Kalain mo. Sipin mo naman. Kaya yan, pwede mangyari sa mga building na natayo dito eh. Di ba? Ang daming pinagtatayong building ngayon, di ba? China ang gumagamit, sila rin. Oh, mga kaibigan, yung mga pogo. Yan, di malayo, ganyan din mangyari. Kasi nakita mo, at saka nung basahin ko yung balita, hindi naman daw pambihira yung ganun eh. Kumbaga, normal sa kanila, yung gumuguho yung mga gusali. Wala naman link. Dahil sa mga bakal na Oo. ginagamit na yung mga materyales. Di ba, nung Biyernes lang, pag-uusapan natin yung pamimiki nila. Isipin ninyo, pati sa sarili nila, gumagamit sila ng mga bakal na substandard, di ba? Isipin mo yan, yung mga may sakit doon, merong natabunan pero nakuha rin nila. Wala nang report na kasunod yung kung may namatay o yung iba hinahanap nila, nakuha nila. Ayan mga kaibigan. Isipin ninyo, saan ngayon pupunta? Hindi makapanghahawa pa ulit yun. Palaki ng palaki. Hindi ba? Ni-rescue nung iba. O di makakahawa na naman yun. At saka ang tendency ngayon ng mga taga-China, lumabas sa kanilang bansa. Yun na nga Ang diferensya, paano itong Pilipinas, ang luwag nito. Sipin mo, baka dito magpuntahan yan. Anong baka dito? Yun na nga, sinasabi mo na nga kanina Nakwan hindi tayo nakakatiyak kung ilan na lang kapapasok dahil yung report ng Department of Labor na nag-issue sila ng mga parang working permit. Ang na-issue nila is more than 500,000. As of February. Di ba may existing travel ba na yun? Yun na nga Pinasok nila yun. Sipin mo. Nakakasiguro ka bang walang may virus doon sa nakapasok na yun? Naghanap na. Di ba? Yun na nga. Ang sinasabi natin. Sabi ni Senator Binay,
ano raw, parang nangyayari kasi, nauuna yung mga Viber groups kaysa dun sa announcement ng DOH. Ayan. Yung Viber groups, yan yung mga may grupo na nag-uusap-usap sila. Sinasabi nila kung saan meron. Naalala niya raw na siya nakakuha ng impormasyon tungkol sa COVID-19 case, sa pamamagitan ng online messaging app. Sabi niya, just to share, over the weekend sa social media o sa mga Viber groups, nagkalat na yung umiikot na merong eskwelahan sa BGC na parang confirm na yung isang parent. So they had to parang disinfect the school. So parang ako, the whole time, sinasabi ko, baka fake news yan kasi wala pa akong naririnig from DOH na may ganong case. But pagdating ng gabi, you announce it 10 or 11 o'clock, there's 4 additional confirmed patients. Sabi ni Binay Totoo nga naman Hindi alam ngayon kung saan ba galing itong 4 na ito. At kasama ba doon sa 4 na yon yung kumakalat sa social media or by Viber groups? Parang nawawalan na ng kumpiyansa yung public with the way you're handling the dissemination Ayan. of information about the patients. Yan nga yung concern natin. Dapat Sinasabi natin di ba? yung centralize ang information. Halimbawa, kailangan mo yung sabi nila, media, TV, radio, newspaper. Yung newspaper, bukas palalabas yun. Medyo late yun Ang kailangan yung medium talaga rito, priority nyo, hindi naman kasama rin yung dyaryo kasi i-report din nila yun after. Pero bukas pa yun. Hindi katulad nung sinasabi natin, kung yun ang gagawin ninyo, yung parang katulad ng ginagawa sa eleksyon, election coverage, sa COMELEC, naglalagay sila ng mga camera. Standby yung lahat yun doon. Pag may nag-file na isa, padadaanin doon para magsalita, kukunan nila. Para may maipakita sila. Ba't hindi natin gawin yun na na yun? Naka-standby na lagi yun. Lalabas na lang yung mga opisyal doon at yung media, nando na para magtatanong na lang sila. Tsaka doon na makikinig ng balita ang publiko. Hindi na dyan sa social media. Tama. Yan ang nakakagulo Diba? Pwede rin, Sa panahon ngayon, doon na mismo. Centralize ang kailangan nyo ngayon yung talagang media. Hindi yung mga media bete sa social media. Sabi ni Binay, katulad nga nito, ang dating parang kayo lang ata, yung hindi nakakaalam. Pero halos lahat doon sa community na yun, alam na nila. Alam na nung mga co-parents na confirm na may coronavirus pala yung co-parent nila, but there was no word from DOH. Ayun. Kaya sinasabi nung ano yata yun, undersecretary yun yung head ng RITM. Kaya niya sinasabing itong katunayan na may ginagawa sila. Nililigtas niya si si Duking Papogi. Na nagpe-press conference daw 2 beses ang araw. Kailan yun? Wala kayong nagawa. Wala. Ang nagagawa nyo lang mag-react. Sa nangyari na. Pag sumasabog na, reactionary nga. Reaksyonaryo lang kayo. Pero yung sabi nga natin, pag-iingat, prevention, yun ang wala Yun. Yun ang nawala. Prevention tsaka preempt. Yun. I-preempt mo, i-prevent mo. Yun ang pinaka-importante. Gusto mo ba ikaw, di ba, tayo naman lalo ngayon, marami ngayon, umaasa dun sa prevention.
yung mga may pambili ng mga gamot, di ba? Oo. Kaysa magkasakit sila, bumibili sila ng mga kung ano-anong vitamin, mga ano, para hindi Ang ginagawa dapuhan ng lang ng sakit. DOS, ito, 20 na may tama. Pinabukasan, 35 na. Ay, ganun ba ang ano? Yung ba trabaho nyo? Trabaho na nagbabalita yun. Nagbibilang kayo. Nagbibilang na kayo. Nagbibilang kayo na magkakasakit. Bibilang kayo ng poste. Di ba? Oo. Ganun lang yung... Ito as much as 3,000 overseas Filipino workers, OFW, will be affected by Qatar and Kuwait's travel suspension Ayan na, Qatar at Kuwait lang yan. on individuals coming from the Philippines and 13 other countries over threats of the coronavirus. Philippine, itong POEA, Bernard Olalla said, ayan daw ang sabi doon sa Senate hearing. Kuwait and Qatar declared already a temporary suspension of entry coming from 14 countries, including po the Philippines. So as we speak po, hindi po makakapunta ngayon yung OFWs natin sa Qatar Yun na. at saka sa Kuwait. Laking problema niyan. Oo. Oo. Hundreds po ang umaalis na OFWs every day. More or less, for January and February last year po, if you compare the data, there are more than 2,000 to 3,000 OFWs that will be affected because of this temporary suspension entry to these two countries. Ibig sabihin, matetenga na yung mga Wala na. OFW Oo. rito. Kasi hindi mo alam kung yung suspension niya, kailan malilip. Siyempre, may approved visa yan, paalis. May expiration yan eh. Yan na nga. Pwede pag hindi nagamit. Tsaka pangalawa, yung contract niyan may expiration din. Yun na. Di ba? Mga kaibigan. Tinanong, wala na, babagsak na lahat ang ang ekonomiya natin eh. Unang-una, yan ang pinaka-number 1 source natin. OFW. OFW. Pawala na ng pawala. Tsaka nagyabang pa kayo, di ba? Di ba may ban sa Kuwait? O may ban dyan Di ba? Partial ban ba yung ginawa? Partial? Partial. Mga kaibigan. O may ban dyan eh. O ngayon, totally, mawawala na yan. Wala na. Masisira na. Kaya yun ang sinasabi natin eh. Nagyabang kayo na Saudi Arabia, gano'n na rin. Ganun. Wala na rin makapasok. Di ba yung unggoy na congressman, di pinapasok doon? Akala terorista eh. Terorista nga yun, pero terorista ng pondo. Parang nawala itong ka natin. Dito. Nawala yung corona. Oo. Ayan. Yun. Wala. Okay. Ano pa ba yung balita, Peter? Ba, yung sa Pogo. Ano ba yan? Hindi Wala lang aalisin. Sayang ang kita. Sayang Sino daw ang kumikita pera. dyan? Nagsalita si Presidente mismo Oo. Hindi ko patitigilin. Sayang ang pera eh. Kaya nga hindi tumitigil ang pasok din. Ayan. Ng Yan, may Chinese kaugnayan dito. pa rin yan sa virus Yung pasukan ng pasukan na yan. Hindi lang pera. Ang laki virus, ng pinisa, yung money laundering. Tsaka Di ba? may kaugnayan niya sa corruption Bisin tuloy ang ligaya. Oo. Tuloy ang kumidatina dyan. Di ba? Asan ang mga solusyon na ginagawa ng ating gobyerno? Lalo na sa ganitong sitwasyon. Wala na eh. Ang gobyerno ngayon yun nga, sinasabi ni Binay, hindi na, wala nang kumpiyansa ang publiko eh. Wala na. Totoo naman yun eh. Wala na. Mga kaibigan, hindi lang dyan sa DOH.
Sa ating executive, wala na. Ang ini-expect ng tao, nagkaroon ng ganyang anomalya, nagkaroon ng ganyang sigalot, patigilin na yan. Iba nangyari. Tinuloy. Oo. Tsaka baka mas marami pang makakapasok ngayon kaysa noon. Di ba? Yan kasi kailangan daw natin ng pera. Ito pa sa panlaban daw sa COVID-19. Yun daw perang malilikom dyan. Magiging panlaban niya natin yan sa coronavirus. Hindi natin maintindihan yun. Di ba? Kumbaga sa salita, Saan mo nga kukunin? Wala kang nakukuha. yun na nga. Hindi nga nagbabayad ng buwis. Paano? At ang nag-compare niyan, hindi ito akusasyon. BIR mismo, Yun nga, sila nag-a-announce. Yun nga hindi natin maintindihan dyan, di ba? Oh. Parang motherhood statement lang yan na walang saysay, kumbaga. Panloloko na yan. Ayun na. Di ba? Ang nangyayari. Kita ninyo, Dinidisip ang tao. sasampalin yung water concessionaire. Hindi naman nangyari. Di ba? Oh. Di ba si Pangilinan nagdeklara rin na lalaban tayo. Di ba? Oh, mga kaibigan. Ganon Sabi ko sa inyo, walang mangyayari. Yung sa ABS-CBN, sino ba nagpapatakbo ng SWS? Sino ba ang nasa likod niyan? Sila rin. Sila rin yan Ibig sabihin, yan na yung bayad. Mga kaibigan, para ito pong si Presidente Duterte ay lumambot sa kanila. Ito ngayon na mahirap, yung tinatanong ko nung una. Paano ka ako? Hindi ba? Kung bumaliktad ang ABS-CBN, Ayan. maging pro Duterte na yan. Paano ngayon yung mga nagsipag-commit ng kanilang support sa ABS-CBN? Ayun na. Baliktad na rin ba kayo? Yan na, hindi ba? Yan ang tanong ko sa inyo nung una, di ba? Nag-express ng support kung sino-sinong media, organization sa media o sino-sino pa. Ang tanong ko sa inyo, paano? Kung magkasundo yan, Presidente Duterte tsaka yung ABS-CBN management. Kayo ba yung mga pinagsasabi ninyo? Press freedom, mga press freedom. Wala na yung press freedom. Wala na, Tanong ko yan. Hindi ba? Mahirap ang sunod ng sunod sa Agos Yun. Huwag kang basta sunod Mahirap sa yung Agos. dumideklara ka kagad Hindi mo Baka pinag-aaralan mamaya, mabangga ka sa bato. Magkabila yun Magkabilang panig yun yung maaga kang dumideklara. Katulad nitong mga unggoy na DDS. Yung mga kokak-kokak. Mga troll. Iba naman yun. Hindi. Di ba, sabi ko sa'yo, pag kami kinagalitan, lahat yung kukuyugin ka niya, makikimura, makikibanat. Paano ngayon yan? Yun. Di ba, banat kayo ng banat sa mga oligarch na may-ari ng tubig o nagpapatakbo ng tubig. Ngayon, kinausap na, di tahimik na kayo. Hindi na sinampal Inimbita pa sa Malacanang. Mga kaibigan. Yun ang tanong kayo, panay ang banat nyo sa ABS-CBN. Yung mga kokak, di ba? Troll. Ngayon, lumabas na mataas daw sa survey. Kasi nga, hindi totoo yung survey talaga Wala yun. Di ba? Peke talaga yan Wala yung yun. survey. Ibig sabihin, fake news talaga yan. Ako, simulat sa poll, di ako niniwala sa survey. Sabi ko nga, kahit pumabor yan sa gusto ko, kahit hindi, lalo na kung hindi pabor. Di ba? Kahit pumabor pa yan, hindi mo ako maloloko sa survey. Kasi talagang panloloko yan. Katunayan, di ba, si Presidente Duterte mismo ginagamit nating example. Noon. Kasi nung before election, di naman siya lumalabas dyan Wala. Lumalabas pa nga yung ERAP.
Lumalabas siyang kahiya-hiya yan eh. Di ba? Oh, wala siya. O bakit siya ang nanalo? Ngayon nakaupo na, dapat yun ang oras na diniscredit niya na yung survey eh. Di ba? Dapat yun ang ipinahiya mo eh. Yun ang dapat in-expose mo, hindi totoo yan. Wala, kasi magagamit eh. Magagamit. Pag magagamit nila, okay. Pag hindi magagamit, hindi okay. Pagka hindi pabor sa kanila, tignan ko kung hindi magalit yan. Di ba? Gusto lang marinig ni Presidente Duterte kasi yung pabor sa kanya eh. Kahit mali na. Sabi ko nga sa inyo eh, wala pang tao rito nakamukha ni Presidente Duterte para sa mga troll na hindi nagkasala. Walang nagawang mali. Puro tama lahat ang ginawa niyan. Masahol pa sa mga apostol. Yung Papa sa Roma. Papa sa Roma. May infallibility. Yun nga, sinasabi, infallible yun. Hindi nagkakamali ang Papa. Parang ganun. Nakita nyo, nagkamali eh. Kamali. Di ba? Nanampal eh. Nanapik ng kamay eh. Galit eh. Mga kayo. Ito hindi. Daig pa nito yung inilublob sa isang drum na holy water eh. Sobrang banal na nito. Walang pagkakamali. Mga kaibigan, lahat laging tama. Yun ang sinasabi ko. Sino ngayon na nakakahiya? Di kayo. Dumiklara kayo. Aba, oligarch, mga ano yan, mga salbahe yan, mga ganyan. Yan ang nagpahirap sa ating bansa. Nga, wala namang kayong sinasabi. Nung hindi pa kaaway yan eh. Dapat nung hindi pa kaaway, kinontra nyo na, katulad sa amin. Pag-upo ni Presidente Duterte, ano sabi namin? Kontrolin mo kaagad yung tubig, kuryente. Hindi namin sinasabi na paginhawahin mo buhay ng mga Pilipino. Ang para sa amin, pag-aanin mo ang buhay ng Pilipino. Paano yun? Gawin mo yung sa panahon ni Marcos na wala kang nakitang nagrally dahil mataas ang bayad sa kuryente. O kaya mataas ang singil sa tubig. Wala niyan sa panahon ni Marcos. Lahat doon nirarally. Kahit walang basya, nagrarally. Di ba? Pero yung tubig tsaka kuryente, hindi nila nagamit yun. Pati gasolina. Lalo. Hindi nila nagamit yun. Bakit? Stable lahat eh. Stable. Mga kaibigan eh. Ni Marcos. Hindi naman niya ginawa eh. Katulad niyan, mag-usap tayo ulit. Ano yan? Yung galit pala niya, para sa kanya lang yun eh. Hindi naman pala talaga para sa Pilipino yun eh. Di ba? Di nagmukha kayong kamote ngayon, kasi yung bibilis ng dila ninyo eh. Yung bang sa kagustuhan nila, no? Na makapagpakita ng, baka mapansin sila eh. Sino ba itong bata na ito? Magaling ito ah. Alam mo naman si pakanin nyo nga yun sa OWA. Sa ganun. Palaklakin nyo yan dyan sa ganun. Undersecretary yan. Huwag na. Bigyan na lang ng abuluyan nyo yan. Sipin mo yan. Kaya ayaw niya sa lahat. Yung napipintasan siya. Kaya pag pinuri mo yan, lintik ang ano niyan. Ang ego niyan, tumataas eh. Kahit na hindi totoo. Miski hindi totoo, gusto niya yun. Parang si Erap din. Wala palang pinagkaiba kay Erap yan. Wala. Si Erap, lahat ng hindi totoo, yun ang ikapit mo sa kanya, basta magpapadakila sa kanya. Si Marcos, alam niya pag binobola siya. Alam niya, pero hindi kahihiyain. Pero alam niya, binobola mo siya. Eto hindi. Kasi Erap, gustong-gusto. Kiliting-kiliti sila, no? Galing niya, no? Talaga ba? Galing. Ayos ba? Tuwan-tuwa naman. Sa likod, no? Pinagtatawa ng ka rin. Ayun, gano'n eh. Sabi, gago yan. Hindi magaling pala talaga yan.
Talaga palang gago yan. Bakit? Mm. Tuto yan eh. Hindi niya alam, kakausapin ko rin ulit to. Di ba? Oo. Katulad si Pangilinan. Tingnan nyo, minura nyo, di ba? Tapos hindi nila alam. Kakausapin ko. Pinatawag eh. Oo. Pinapupunta sa Malacanang eh. Pala, magrurumansahan. Ha? Doon sila mag-aapiran. Gano'n, no? Hindi ba? High five. Ang sakit doon. Apir, ha? Mga kaibigan. Akala mo, kayo mahal na mahal. Yung pala, yun din. Yung pinagagalitan nyo. Di ba? Ganyan. Tsaka, mag-aapir yun. Apir! Mga kaibigan. Alam mo naman si Pangilinan. Diyos ko, ang galing niya sa maniobra. Maliban na lang kung ang gagawin sa kanya, yung ginawa ni Erap kay Yuchenko. Iba yun. Di ba? Ano naman robbery in daylight yun Tanghalin tapat. Yun talagang shotgun. Di ba? Iba Yung mga yun. tinatawag na shotgun na marriage. Di tayo may sabi nun Si Senator Pampilo May Lacson. libro yan eh. Oo. Binulgar niya yan sa Senado. Di ba? Doon nga nagwala si Erap. Patigilan niyo yan. Tumawag doon sa mga anak niya eh. Kay Jingoy. Ano ginagawa niyo dyan? Patigilan niyo yan. Mapipigil mo si Ping Lacson. Mga kaibigan, di ba? Ayan, Alam ba ninyo yung kwentong yun? At eto, may tanong nga kanina dito si Dr. John Ortiz Chope. Ha? Ang tanong niya, dapat tatawag siya eh. Ewan ko, baka hindi siya makatatawag. Sabi niya, teka muna, ikaw din ba yun, Secretary Duque, na nagsabi noong February 27, 2020, na PH is model country in stopping the COVID-19 outbreak. Ito nga yun eh. Yun nga. Yung sinasabi natin kanina, di ba? Yung Pinuri pinagyayabang niya kasi ano yun eh, sa kanya niya gustong i-credit yung sinabi ng World Health Organization. Bakit ngayon sinasabi mo kulang ng test kits? Nasaan ang pagiging model nyo dito? Yun. Yun, tanong ni yun. Laking Doktor yan, hindi Doctor of Medicine ito. Maraming doctorate degree ito. Ito nagtatanong na ito, mga kaibigan. Yan nga yung sinasabi natin kanina na mahilig magyabang. Pinagyayabang niya. Gusto niyang idikit lagi sarili niya eh. Ha? Mga kaibigan eh. Para sa kanyang sa kanyang karangalan yung ina-apply niya yung sinabi ng World Health Organization. Nangyari ngayon nawalan pa ng credibility yung World Health Organization. Kumbaga sa kuwan, hindi naman tayo bulletproof eh. Ha? Para hindi tayo tablan ng bala. Lalo yan, Virus gamot. yan. Gamot, sakit. Sakit yan At bali ba, hindi mo nakikita yan. Hindi visible yan sa mata ng tao. Di ba? Invisible yan, mga kaibigan. Kahit siya, tatamaan yan Makikita mo yan kung sa microscope siguro. Isipin mo, yung mga doktor, di ba? Oo. Direktor ng ospital, presidente, tinatamaan namatay. Di ba yung, ano ba yun? Yung pangalawang leader sa Iran. Sa Iran, di ba? Yun. Todas Namatay na ba? Namatay. Buti naman. Isipin mo yan. Tsaka may mga katanungan dyan. Anong bawaan niya? Yan, kamukha niyan. Positive. Pagka ba sinabing positive, mamamatay talaga. Yan ang problema eh. O meron nakaliligtas. Pagka Hindi, di ba nakaligtas, sinasabi nila mayroong positive oh, na naging na umokay eh. Oo nga, bakit ganon? Kasi pag virus, tinamaan ka, walang gamot Kung bumuti ang lagay, gumaling, Oh, may gamot. meron. Nagamot
Di ba? Hindi Ibig talagang- sabihin nun, nagamot siya. Hindi talagang virus ang tumama sa kanya. Oo. Baka may iba siyang sakit sa sarili niya, may pneumonia siya, o mahahina baga O niya. di ba sinasabi nga natin, yung pneumonia, Oh, karaniwan sakit talaga ng matatanda. kaya yan. nga eh. Oh, hindi ko mo Kaya sinasabi nila dito, 60 years old above, yan ang ano dyan vulnerable dyan Oo. sa sakit na yan Oo, yung may hina ng respiratory system. Di ba? May hina na baga, may hina na puso. Ayan yan eh. Pero nakakapagtaka, kamukha yan. Pagka may ina ang puso, Oo. walang tatamaan, walang magkakasakit sa nasa gobyerno. Walang puso yun. Oo, di ba? Hindi kasali. Tama. Hindi sila, hindi sila tatamaan. Ito dapat linawin ng Department of Health. Di ba? Bakit merong ganyang pasyente, sasabihin, positive, pero ibig mo sabihin, pag Wala positive, ako. wala nang ligtas. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala kay Duki. Yun nga, may hirap. Kailangan natin ng mas credible na tao na mas may kaalaman dito. Kaya kita ninyo, yan ang hirap. Nakipag-away din tayo sa Amerika. Wala Doon sa kanila, mas marami silang, mas mabilis silang, alam ng mga impormasyon dahil sa kanila ang technology. Sa kanila eh. Ito nyo, ang pag-develop sa kanila rin inaasa, di ba? Ang pag-develop ng Kumbaga sa pasyente vaccine. ka, kailangan mo dito second opinion eh. Di ba? Opinion lang ni Duque naririnig natin eh. Yan ang mabigat dito sa sitwasyon to. Di ba? Kaya napaka-importante nung media center eh. Doon lalabasin talaga mga opisyal na pahayag ng Department of Health. Oo. At saka merong mga magtatanong, 'di ba? Sasagutin nila yung mga kasi from time to time maraming lumalaganap sa sa social media. Yun na nga eh. Iko-confirm nila, 'di ba? Kung totoo ba 'to. Halimbawa, katulad ng sinasabi ni Senator Binay. Akalain ninyo, una pa lumalabas yung balita doon sa social media. Ano ginagawa nito? Sa Viber group kasi yun. Department of Health. Oo. Diba? Sila dapat pinagmumulan yan eh. Tapos sabi niya hindi siya agad naniwala. Pero after a while, biglang nag-press conference, sinabi ganun ang may sakit. Kasama ba yun doon yung nabalitaan ko na hindi niya pinaniniwala nung una? Iba pa yun. Di ba? Isipin mo, yun nga sinasabi natin kasi mahirap yan. Una, walang identification yung mga tao eh. Hindi nila ina-identify yun eh. Di ba? Ultimo yung lugar eh. Mga kaibigan. Siyempre, inaalala nila doon, primarily, yung pagkatao no, para hindi siya ma-discriminate, di ba? Ma-ostracize, mga kaibigan. Paano yung safety nung iba? Yun ang tanong. Kunin nyo yung tao. Di ba ganun yan eh? Pero hindi pwedeng itago mo yun. I-downplay mo, itago mo. Hindi pwede. Kailangan dito lahat transparent. Yan ang importante dito sa sitwasyon to. Hindi ba kukwento yung kay Erap? Yung ginawa ni Erap. Hindi ba? Pero wala nangyari doon ha. Namatay na yun si Ambassador Yuchenko, di ba? Nakamatayan na yun. Yun yung in-expose ni Senator Lacson. Yung si Ambassador Yuchenko, nung araw, siya ang merong share dyan sa malaki, sa PLDT. Ngayon, meron share si Pangilinan, di ba? Meron share din si Tony Boy Coangco. Ang problema, nabili yata ni Pangilinan yung kay Coangco, pero minority pa rin siya. Dahil meron pang mas malaking share. Si Yuchenko. Si Yuchenko. Ano nangyari doon? Yung kay Yuchenko, hindi makuha ni Pangilinan dahil ayaw ibenta. Ayaw magbenta eh. RCBC yun eh. Di ba?
Bali ba, yung RCBC, alam mo sa Japan, yan ang kinikilala rito na bangko, RCBC. Ngayon, kasi naging ambassador si ano ron Ichenko. si Yuchenko sa Japan. Ngayon, ayaw ibenta, ginawa ni ERAP, pinatawag sa Malacanang. Ito para doon sa mga hindi nakakaalam kung gaano ka walang hiya si ERAP. Pagdating ni Yuchenko, inagis ni ERAP yung papel para pirmahan ni Yuchenko. Binasa ni Yuchenko. Pagkabasa, pagbaba niya ng papel, nagulat siya, nakapaligid na sa kanya, nakatutok ang baril. Oo. Para daw mga kwan yung kala mo yung may bayoneta pa. Oo. May bayoneta pa yung dulo. Sip mo to, Malacanang to Kaya wala nagawa kundi pinirmahan. Yung pong yung kanyang share ay pumapayag na siya isalin. Mga kaibigan. Isipin ninyo, hinold up, di ba? Kaya nakuha ni Pangilinan yung PLDT. Ayan. Bali ba, nung bago yan, bago raw itong bago gawin niyang Ichenko. Hindi ko alam kung bago, before or after, tinatakot pa si Yuchenko. Oo. Pinasusundan yung anak, yung anak daw, kakasuhan sa droga. Meron daw anak ito, gusto, sige, pagka hindi ka pumayag, kakasuhan namin yung anak mo sa droga. Tataniman ng droga. Oo. Mga kaibigan. Ganyan kawalang ya si ERAP. Ito, kukwento lang natin sa inyo. Kasi kasaysayan ito ang tao, madali makalimot. Tingnan mo, ang masamang nangyari sa Maynila noong 2013. Isipin ninyo, nasa UP, di ba? Nagdebate ro sa UP si Mayor Lim at saka si ERAP. Akalain ninyo, hindi nila alam na si ERAP convicted. Yung mga estudyante. Plunderer. Yung mga estudyante ng UP. Hindi alam. Di ba? Akala mo kung sino mga militante yung mga taga-UP? Di ba? Yung pala, hindi na nila alam. Dahil, doon namin naisip. Teka, ilang taon na ba itong mga ito? Yun na. Kita nyo na. Kasi nung nakumbik si ERAP, bata pa sila Bata, wala pa silang malay doon. Tapos malaki na. Yun ang problema natin. Wala sa mga aklat na itinuturo sa eskwela yung pagkatapos ng presidente. Ayun. Dapat kasi taon-taon every after ng presidency isinasama na doon yung yung kasaysayan. kakaroon ng revision, di ba? Ang mga textbook natin. Isasama mo konting kasaysayan lang, yung very brief lang na nangyari. Ito si Estrada napatalsik, di ba? Tapos nakumbik, di ba? Ganun. Sa kasong pandarambong. History yun Mga kaibigan. Para hindi na, kahit na mabaluktot nila ang judicial system sa atin, ang utak ng tao hindi nila pwedeng baluktutin. Pwede lang nilang baluktutin yung rule of law. Kasi for sale. Di ba? For sale ang batas. Nakita ninyo, si ERAP hindi pwedeng kumandidato yan. Ang mga kamukha ni ERAP na nahatulan, hindi na pwedeng kumandidato Kapag ka ang hatol sa kanila, 1 taong kulong pataas, automatic di ba nakikita ninyo? Hindi man habang buhay si ERAP reclusion perpetua yan Habang buhay ang hatol dyan Plunder Mga kaibigan. O kahit hindi habang buhay ang hatol sa iyo, basta ang katapat na parusa sa nagawa mong kasalanan is 1 year pataas na pagkakulong. Automatic kasama yung perpetual disqualification from holding any public office. Hindi ba? Mga kaibigan,
Di ba, yung mga nakakasuhan, Sandigan Bayan, automatic di ba? Kahit nga hindi Sandigan Bayan naka-attach lagi yung disqualification. Ba't pinayagan? Oo, kasi ang wisdom ng batas, nanungkulan ka na Sa panunungkulan mo, gumawa ka ng kalokohan Ba't ka pa ibabalik? Tama. Yun ang wisdom Hindi ka na dapat ibalik kasi ginawa mo yung kalokohan nung nanunungkulan ka Oo. asa ng wisdom pag binalik ka pa. Ganun yan Oo.